Limang sikreto kung papaano ka lubusang mamimiss o hahanapin ng isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamaya, itong mga bagay na ito kapag matagumpay niyong nagawa sa isang lalaki o naipakita sa isang lalaki, sigurado ako mas tataas yung pagka-miss ng isang lalaki sa iyo. So wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga limang bagay o limang sikreto na kailangan mong gawin upang lubusan kang hanapin o mamiss ng isang lalaki? So number 1, mag-focus sa sarili at huwag sa kanya. Okay? Lagi pong sa sarili ninyo kayo mag-focus at hindi sa lalaki. Okay? Dati-rati naman, nag-aayos ka, nagpapaganda ka. Tingnan nyo mga kamamay, simula na manligaw sa'yo ang isang lalaki, nakikita niya kung ano yung value mo. Sapagkat nag-aayos ka, nagpapaganda ka, nagpapasexy ka, nagwo-workout ka, nagja-jogging ka, gumaganda ka, nagbo-blooming ka. Yun ang nakita ng isang lalaki para maitulak yung kanyang sarili, papalapit sa iyo at ligawan ka. 'Di ba? High value ka, nakita ng lalaki, lumapit siya sa iyo. High value ka, nakita ng lalaki yon, naghabol siya sa iyo. Kaya nga niligawan ka eh. Paghahabol yun ha. Ang panliligaw ay paghahabol mga kamamay. Hinahabol ka niya para makuha ka niya. Pero bakit ngayon mga kamamay? Okay? Nawawala na yung pag-aayos mo. Hindi ka na nagfo-focus sa sarili mo. Simula nung sinagot mo yung lalaki, nagkaroon na ng problema sa sarili mo na hindi mo na iniingatan, na hindi mo na inaayos. Kaya yung isang lalaki na umay na rin sa'yo, kasi nga, palagi mo siyang iniisip. Palagi kang naghahabol sa kanya. Nabaliktad eh. Kung nung umpisa ng relasyon ninyo, ikaw yung hinahabol dahil nililigawan ka nga, tapos nung sinagot mo na siya naman yung hinahabol mo. Dahil hindi na siya nagbibigay ng oras sa'yo, dahil hindi ka niya pinapriority, ikaw na yung naghahabol. Nakakalimutan mo na yung sarili mo. Inuuna mo na madalas yung lalaki. Kaya napapabayaan mo yung sarili mo at hindi lalo naghahabol o namimiss ng isang lalaki ang isang katulad mo. Kasi nga, wala siyang pananabikan eh. Wala siyang thrill na habulin ka kasi inuuna mo siya. Hindi mo inuuna ang sarili mo. Take note of this. Tingnan nyo kapag ka nagpaganda kayo, kung hindi siya nagkakaroon ng oras sa'yo, huwag mo siyang habulin, magpaganda ka. Kung siya ay nambababae, huwag mo siyang habulin, magpaganda ka. So kapag ka ginawa mo yan mga kamamay, nag-focus ka sa sarili mo at hindi sa paghahabol sa kanya, makikita ng isang lalaki na yumayabong ka. Makikita ng isang lalaki na nag-i-improve ka. Makikita ng isang lalaki na sumeseksi ka, gumaganda ka. Ngayon, mula dun sa malayo mga kamamay na nandun ang isang lalaki nakafocus sa iba, matatanaw ka ulit niya. Makikita niya yung improvement mo at muli yung manunumbalik sa iyo. Bakit? Magsisink in sa isipan ng isang lalaki na baka mamaya maagaw ka ng iba. Ganun ang mga lalaki mga kamamay. Kapag ka gumaganda ka, kapag ka nagbo-bloom ka, baka mapitas ka ng ibang lalaki dyan. Dahil hindi siya nagpo-focus sa iyo, dahil wala siyang pakialam sa iyo, baka mamaya maagaw ka niya. Kaya yung lalaki malayo sa iyo, muli yung lalapit. So yun ang sinasabi ko sa inyo mga kamamay, para hanap-hanapin ka ng isang lalaki, para mamiss ka ng isang lalaki, unahin mo ang sarili mo, huwag siya. Kasi the more na inuuna mo siya, ang daming oras na inilalaan mo sa kanya. Ang daming oras na naghahabol ka sa kanya, which is ayaw yun ng lalaki. Ayaw ng mga lalaki na naghahabol kayo. Ayaw ng mga lalaki na palagi kayong nagchat-chat, nagme-message ng sobra. Okay, pwede kayong mag-message, pero wag sobra mga kamamay. Ang sobra po ay nakakatusing. Okay? Ang tsokolate kapag sobra, nakakatusing, nakakaumay. Kaya mga kamamay mag-ayos kayo, unahin yung sarili ninyo at wag ang isang lalaki. So parang yan mga kamamay, hahanap-hanapin ka ng isang lalaki, muli yung babalik sa iyo at mamimiss ka niya. So number 2, magbigay ka ng espasyo. Yes mga kamamay, upang mamiss ka ng isang lalaki, mahalaga din po na magbigay kayo ng espasyo sa bawat isa. Hindi lang sa lalaki, pati na rin ikaw, kailangan mo rin magbigay ng space para, sa sarili mo. Kailangan mong gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo sa labas ng inyong relasyon. For example, lumabas ka kasama ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, relatives. Makakatulong yung mga kamamay. Para sa ganun, mamiss ka ng isang lalaki. For example, lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo, nakipag-hangouts ka, nagbanding kayo ng mga kaibigan mo. Halimbawa, nagpunta ka sa bahay nila, o kaya nag-reunion kayo kasama yung mga batches nyo noon.
So, pag nakita ng isang lalaki na kaya mo palang sumaya sa labas ng inyong relasyon, tapos may mga kasama kang lalaki doon, which is mga kaibigan mo naman, mag-iisip at mag-iisip pa rin ng isang lalaki. Kahit kaibigan mo pa yung kasama mong lalaki, laging mag-iisip yan. Baka mamaya maagaw ka noon, baka mamaya mapunta ka sa kanila dahil nga ngumingiti ka, humahalakha ka kasama nila. Okay, kapag ka ganon, nagbibigay ka ng oras sa sarili mo at sa isang lalaki, so mamimiss ka niya. Kaya makikita niyo yung mga ngiti mo, kasama yung ibang tao na dapat siya yung nagbibigay. So hahanapin ka niya, mamimiss ka niya kapag ka ganon mga kamamay. Kaya napakahalaga din po na magbigay kayo ng space sa bawat isa para mas hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Kasi kung palagi rin naman kayong dalawang magkasama, nakakaumay din naman yan. Hindi ka mamimiss ng isang lalaki kung palaging kayo na lang dalawa ang magkasama sa araw-araw. Kung saan siya pupunta, nandun ka rin. Kung saan napupunta yon, susundan mo rin. Lagi ka nag-iisip kapag ka nagkahiwalay kayo, lagi ka nag-iisip, baka mamaya ganito, ganyan, may duda. So, hindi makakatulong yung mga kamama yung kawalan ng tiwala, kawalan ng pagtitiwala sa isang lalaki. Kailangan may tiwala kayo. At the same time, nagbibigay kayo ng space para magawa nila yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Okay? Kasi kapag wala kayong tiwala, hindi niya maibigay yung space Kasi lagi kayong natatakot. Lagi kayong nakakamba, baka mamaya may ganito, may ganyan. Pero sa isang lalaki, normal yun mga kamamay kasi nga may nakakasama kang lalaki. Well, nakakatulong pa rin yon sa tamang pagpaliwanag lang sa kanya kung sino ba yon, ganito, ganyan. May paliwanag mo man ng maayos sa isang lalaki, yung sistema na kaibigan mo lang yung mga kasama mo, which is nandun pa rin sa kanyang isipan na baka maagaw ka ng iba. Kaya hahanapin ka niya, kaya takot siya na ngumiti at sumaya ka sa iba. Sa parang yung mga kamamay, lagi kanyang hahanapin, lagi kanyang mamimiss. Gusto kanya palaging makasama. Okay? So next, panatilihin ang mystery mo. Ito lagi yung sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Huwag nyo palaging i-share lahat ng details sa buhay ninyo. Magpa-mysterious naman kayo sa isang lalaki. Kailangan nyo hayaan na may mga bagay pa rin na dapat lalaki lang dapat ang makatuklas sa inyo. Huwag nyo sabihin lahat. Ang hirap sa inyo, sinasabi nyo na lahat ng biography nyo. Lahat ng gusto ninyo. Lahat ng ayaw nyong pagkain. Lahat ng mga ginagawa mo. Lahat ng hilig mo. Huwag nyo sabihin yan. Hayaan nyo sa araw-araw magtaka, humanga pa rin siya sa'yo. Okay? Pag nakita ka niya na magaling ka palang maglaro ng volleyball, hahangaan ka niya. Aba, si babe pala, mahusay palang maglaro to ng volleyball. Hindi ko to alam Nakaka-excite. O, hindi marami kayong mapapag-usapan. Marami kayong mapagkakasundo ang bagay. Hayaan nyo na ang isang lalaki makadiscover ng mga bagay na kaya nyong gawin. Yung mga talents ninyong ganyan para meron pa rin silang abangan. Diba? Yung excitement nandun pa rin. Tingnan yung mga kamamay kapag ka nanonood kayo ng telebisyon, pag may pinapanood kayo, halimbawa, cartoon character o kung anumang palabas. Diba kapag ka hindi mo alam o hindi mo predictable yung isang pinanonood mo, exciting panoorin. Pero kapag ka may nagkukwento sa tabi mo kung anong nangyari, diba? Ang sarap sikuhin. Kasi nga, ayaw mong malaman kung ano kaagad yung meron doon sa pinapanood mo. Ganun din sa isang relasyon. Kung alam mo na kung ano ang kabuuang istorya ng isang babae, hindi ka nagaganahan pang kilalanin, hindi ka nagaganahan pang samahan yung isang babae kapag kaganon mga kamamay. Kaya huwag kayong mag-share lahat ng inyong mga details sa buhay ninyo. Magpaka-mysterious kayo pagdating sa isang lalaki. Para sa ganon, lagi kanyang hanapin. Para sa ganon, lagi kang mamimiss ng isang lalaki. Okay? So next, quality over quantity pagdating sa communication. Tandaan nyo mga kamamaya, yung quality po ng usapan ang mahalaga kaysa sa dun sa quantity. Okay? So, napakarami nyo ang pag-uusap. Miya't-miya na kayong nagka-chat, nagka-text. Kung ano-ano lang naman pinag-uusapan nyo, hi, hello, kamusta, kumain ka na ba? Ito, okay lang din, kumain na din, ikaw ba? What gawa mo na? Huwag ganun mga kamamay. Mag-usap lang kayo sa, halimbawa, sa umaga, okay? O kaya ang sunod nyo sa hapon na, pero quality ang usapan. Ilagay nyo doon, isa lang ang message nyo pero mahaba. Ibig sabihin, pag after niyang basahin yon, may energize ang isang lalaki sa buong maghapon. Okay? Sabihin mo doon na, hi, good morning babe, kamusta ka na? Sana kumain ka na. Marami akong gagawin ngayong araw na to. Later, labas tayo, kain tayong dalawa mamaya sa Jollibee, treat kita. So, pahabain niyo na lang mga kamamay, isang message lang, pero may energize ang isang lalaki na hintayin yung maghapon dahil makikita kayo at dahil gagawin nyo yung mga bagay na pinag-usapan ninyo. Ganun po yung quality na message, hindi yung, hello, musta? Nakatulog na ako kagabi, ikaw, kain ka ha, huwag ka
Nakakaumay yun. Common na yun mga kamamay. Kaya maraming relasyon ang nauumay. Kaya maraming lalaki o babae ang nawawalan ng interes sa kapwa-tao dahil sa ganong strategy. Quality over quantity mga kamamay. Kailangan nyo palaging pasabikin ng isang lalaki, bigyan ng mysterious ang isang lalaki para palagi siyang ganahan, nakausapin ka. Okay? Huwag palaging pag may chika ka, agad chat. Okay, hintay, marites ka rin kasi. Hintayin mo yung maghapon na maipon lahat ng inyong pag-uusapan para nandoon ang excitement, nandoon yung topic, nandoon yung interest. Okay? So next, gumawa ng magandang ending sa bawat interaction. Anong ibig sabihin nito mga kamamay? Ibig kong sabihin sa bawat communication ninyo. For example, nagkita kayo ngayon, tapos uuwi na kayo. Halimbawa, nanood kayo ng sine, tapos ginabi kayo, maghihiwalay na kayo. Sabihin mo sa kanya, babe, salamat sa oras mo. Nag-enjoy talaga ako. Sobrang saya ko kanina. Sana maulit muli yung ating quality time na ganito. So, ibig sabihin, sana maulit muli. Ibig sabihin, naghahanap ka pa ng susunod na panahon, na pagkakataon para sa inyong dalawa. So, yun ang ibig kong sabihin. Lagyan nyo ng exciting ending. Okay? Yung inyong usapan, yung bawat interaction ninyo, yung bawat communication ninyo, para meron siyang abangan sa susunod pa. Okay? Para isipin niya na meron pang susunod. Okay? Lagyan nyo ng flavor sa huli. Yung tipong mananabik ulit siya, okay, sa susunod yung pagkikita. At yun yung sinasabi ko sa inyong magandang ending sa bawat interaction ninyo. Sana mga kamamay, makatulong ang mga tips na ito upang mas hanap-hanapin ka pa at mamiss ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to subscribe and like this video. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.